punta na tayo dun sa laman ng iyong affidavit. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So, mga 1 hour na sila nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So, mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng chikahan. So, pagdating ko po, yun po yung topic about the Pulburon video. Talagang plano na nila, no? Talagang may mga plano itong mga ito, mga balo. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Atty. Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama Yes. po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay pa-release sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat na maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Talagang pinagpaplanuhan nila, mga kababayan. Para nga naman, ligtas sila sa jurisdiction ng Pilipinas. O, si Maharlika ang maglabas. O, si Roque ang maglabas, pero sa ibang bansa, wag sa Pilipinas. Yun ho yun, mga bossing eh. No? Yun po yun eh. Kaya, ipinalabas, kung di ako nagkakamali, sa labas po ng Pilipinas, Canada ba? Nung unang pinalabas ni Harry Roque, itong video na ito. O, tuloy. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Ako tingin ko talagang para ligtas sila doon sa jurisdiction ng Pilipinas, mga boss. Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi tunay yung litrato or yung photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yun? Kasi pinapaniwalaan ng mga DDS si Maharlika eh. Di ba? May makita lang o may masabi lang si Maharlika ng kung ano man paninira po sa gobyerno, ang mga DDS po hindi na kinakailangan nila ng patunay. Okay na yan, si Maharlika ang nagsabi. At isa sa dahilan mga kababayan, kaya sa labas ng Pilipinas ipinalabas yan, para nga naman kung sakali ay labas sila sa jurisdiction ng Pilipinas. At least sa ibang bansa, at least hindi Pilipino ang nagpalabas. Labas ako sa jurisdiction ng Pilipinas. Maharlika ako, American citizen ako eh. Isa yan sa nakikita kong dahilan kung bakit ganyan po nila talagang pinag-iisipan kung sino yung maglalabas.
Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po Mr. ako Chair. nagbibigay ng opinion na ilabas ng international vlogger. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, ay, oo, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ni ganito. Dapat ilabas siya ni ganyan. Hindi po ba, Pebbles, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Dahil Chair. kung totoo yun, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Kumbaga, kahit sino ho ang maglabas, pwede, ubra, kasi totoo yung video eh. Di ho ba, mga kababayan? Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Ayan! Nangunguna sa diskusyon ay si Attorney Harry Roque. Bakit to? Problemado, mga kababayan eh. No? Nagtatago eh. Oh, problemado do sa Congress. Nagyabang na may ipapakitang ebidensya upang sa ganon, mapatunayan niya daw na yun pong kanyang kaperahan ay hindi galing sa, kumbaga, hindi galing sa sa Pogo. Pero susunod na hearing wala na, hindi na nagpakita, di ba? No. Si Attorney Harry Roque. Now, pwede ko bang tatanungin, Pebbles, at that time na ikaw ay nag-vlog, ng panahon na yon, ikaw ba ay DDS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro-Philippines. Pro-Philippines. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan. Hindi po ako BBM vlogger that time. Hindi rin po ako DDS. Pero sa mga vlog ninyo, sumusuporta po kayo sa mga Duterte. Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Okay. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit ka na binanggit din ni Attorney Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ako, Harry Roque, kaya mo magpabagsak ng gobyerno, ha? So, ibig sabihin, mga kababayan, yun talaga ang pinaplano nila. Isama mo pa yung pulburon video na pinapaliwanag nila, mga bossing, at pinag-uusapan kung saan ilalabas. Pagpapabagsak sa gobyerno ng Pilipinas. Yari kayo dito? No? Hindi malayo ang sedisyon dito, sabi ni Cyrus Blackgray. Oh. How so you're not Duterte supporter? Sabi ni Liv Morgan. Sabi ni Diday, Anays, hindi. Bakit siya kasama sa dinner? Ulitin ho natin, atras lang na ho natin konti, mga kababayan. Ano sabi ni Attorney Harry Roque daw? Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit ka na binanggit din ni Attorney Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. Ayan. Ayan ho talaga, mga kababayan, ang pinaka-highlights, no? Na ang nangyaring hearing po sa Kongreso. At meron pa, may isa pang highlights, mga bossing, no? At eto na nga ho,
mga kababayan, yung pag-contempt doon po sa mga hindi umattend. Pag-contempt doon sa mga wala patuloy na ini-ignore po ang mga ang Congress, mga kababayan,